Mga kababayan, kung ikaw ay tumatambay ngayon sa isang social media platform na nagsisimula sa letter T, ay malamang sa malamang, minsan nang dumaan sa iyong feed ang mga video ng mga taong nagpapasalamat o nagsasabi ng thank you Beyonce. Sila ay nagpapasalamat sa lahat ng nangyayari sa kanilang buhay, maging malaki man ito or maliit or kahit mga simpleng bagay lamang. Bakit nga ba nila ito ginagawa? Thank you, Beyonce, for your encouraging words all the time. My artist of my life is Beyonce, and this album for me, the Lemonade album, was just so monumental. Beyonce, it was so monumental. Bakit nga ba yung thank you God ay tila ba pinalitan na nila ng thank you Beyonce? May kapangyarihan nga ba itong si Beyonce na itinuturing nilang parang isang Diyos? Well, napansin kasi ng mga tao na maraming mga sikat sa Hollywood, especially sa music industry, ang lagi na lang nagpapasalamat kay Beyonce. Ilan sa mga sikat na ito ay sila Britney Spears, Lady Gaga at Kanye West. In the 5th grade, I skipped school to see you perform. Where are you at, Beyonce? My eyes are wet. You changed my life. You sang that gospel medley, and the way you made me feel, I was like, I want to make people feel this way with my music. So thank you so much. You clearly are the artist of our lives. I love you. Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. This award means so much to me, especially on the night before Michael Jackson's birthday. He had such a huge influence on me, Gaga, and our next performer, Beyonce. Beyonce and I started out around the same time, and just like all of her fans, I fell in love with her. The first time I saw her, from her singing to dancing to acting, she can do it all. She's a triple threat and one of the most talented people. Kaya ang malaking katanungan ngayon, anong meron kay Beyonce? Well, maraming mga kasagutan ang lumutang sa internet at ang mga konspirasiya ay kumalat. At sinasabi nga ng mga conspiracy theory na si Beyonce at ang kanyang asawa na si Jay-Z ay ang pinaka makapangyarihang tao sa music industry ng Hollywood. At dahil nga po sila ay makapangyarihan, ibig sabihin yan, hawak-hawak nila ang buong sistema ng music industry, pati ang buhay ng mga sikat na singer. Noong panahong 1990s raw, etong si Beyonce ay mayroong isang matinding kakompetensya. Walang iba kundi si Aaliyah. Pinaniniwalaan na ang pagpanaw ng sikat na R&B singer na ito ang naging dahilan kung bakit sumikat at lumutang sa buong mundo etong si Beyonce. At ang mas malala sa lahat, pinaslang di umano ng sadya si Aaliyah dahil isa siyang malaking hadlang at kakompetensya sa kasikatan ni Beyonce. At kinokonekta nga sa mga konspirasiya na itong kanta ni J. Cole na pinamagatang She Knows ay nagsasabing mayroong alam si Beyonce sa pagpaslang kay Aaliyah. Ngayon, eto raw po yung pinakadahilan kung bakit nagpapasalamat ang mga sikat na singer sa Hollywood kay Beyonce every time na sila ay nakaka-receive ng award. Natatakot raw ang mga sikat na singer na ito na sila ay matulad kay Aaliyah. So in short, gusto nilang sabihin na thank you Beyonce, niligtas mo ang buhay ko at hindi mo ako pinaslang at nakitang kakompetensya. Ang kontrobersiya naman sa pagitan ni Kanye West at Taylor Swift na may kinalaman kay Beyonce ay nangyari noong 2009 sa MTV Video Music Awards or VMAs. Sa event na ito, nanalo nga si Taylor Swift ng Best Female Video para sa kanyang You Belong With Me. Habang tinatanggap ni Taylor ang kanyang awards at nagsisimula ng kanyang speech, biglang umakyat si Kanye West sa stage at kinuha ang mikropono mula sa kanya. Sabi ni Kanye, "Yo Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish, but Beyonce had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time." Nung mga panahon na yon, sobrang nabastusan ang mga tao sa ginawa ni West kay Taylor Swift. At ang kontrobersiya ay tumagal pa ng napakahabang panahon. Pero ngayon, tila ba nagbago ang ihip ng hangin?
Sinasabi ng mga tao na niligtas ni West si Taylor sa posibleng gagawin ni Beyonce dahil alam ni West na magiging isang malaking kakumpetensya itong si Taylor Swift ni Beyonce pagdating ng araw. Tapos eto pa ang karagdagang sinasabi ng mga tao sa internet. Mayroon daw sekretong mensahe nga itong kanta ni J. Cole na She Knows, kung saan ang mensahe ay mayroong kinalaman ngayon sa kontrobersiyang kinasasangkutan ni P. Diddy. Nakatago raw sa lyrics ng kanta na hindi lamang si Aaliyah ang pinaslang, kundi pati si Michael Jackson at Left Eye na sobrang sikat noong araw. At pinaniniwalaan sa konspirasiya na si Beyonce at ang kanyang asawa na si Jay-Z pati si P. Diddy ay mayroong kinalaman sa mga kamatayang ito. Kaya nga nabanggit sa kanta ang Rest in Peace to Aaliyah, Rest in Peace to Left Eye, Michael Jackson, I'll see ya. So intentional na nilagay ni J. Cole ang mga sikat na personang ito dahil siya ay may nakatagong mensahe. Gusto niyang sabihin dito na mayroong pumaslang sa mga taong iyan. At dinagdag pa nga sa mga conspiracy theory na ang She Knows ay posibleng tumutukoy raw siya She Knows, na ang ibig sabihin ay Beyonce Knows dahil ang apelyido ni Beyonce bago siya ikinasal ay Knowles. At ayon pa sa mga haka-haka, mayroon daw security guard si Michael Jackson na dating nagtatrabaho kay P. Diddy. Ngayon, maliligtas sana ang buhay ni Michael Jackson noon kung hindi na-delay ang kanyang pagtawag ng tulong. At ang dahilan kung bakit ito na-delay ay dahil sa kanyang security guard na dating ang nagtatrabaho kay P. Diddy. Well mga kababayan, kung nasubaybayan mo talaga ang konspirasiyang ito, malamang sa malamang ay alam mo na ang pinakaugat ng lahat. Nagsimulang magsilutangan ang naturang konspirasiya mula nang hulihin itong si P. Diddy or Puff Daddy na ang tunay na pangalan ay Sean Combs. Well, hinuli po siya ngayon ng otoridad dahil sa napakaraming kaso. Si Combs na 3 beses na nanalo ng Grammy at isa sa mga pinaka-influential na hip-hop producer sa nakalipas na 3 dekada ay haharap ngayon sa mga kasong isinampa ng ilang kababaihan na nagsasabing inabuso sila ng taong ito. Nasa Metropolitan Detention Center siya sa Brooklyn mula nang siya ay naaresto noong September 16 sa isang hotel sa New York. Mariing tinatanggi ni Combs ang mga akusasyon at sinasabing wala siyang kasalanan. Inaasahan niyang mapapatunayan ang kanyang pagiging inosente sa korte matapos siyang tanggiang makapagpiyansa sa halagang $50 million simula nang siya ay nakulong. Mas marami pang akusasyon ang lumabas, kabilang na ang mga paratang ng panggagaasa at pagpapadala ng mga iligal na droga at pag-aari ng mga armas. At dahil nga sa insidenteng ito ay nakabit ang marami pang mga konspirasiya na mayroong kinalaman sa pagpaslang sa mga sikat na icon sa music industry. At dahil nga sobrang close ni Jay-Z, Beyonce at P. Diddy, inisip ng mga tao na mayroong kinalaman sa mga krimeng ito si Beyonce at Jay-Z. Again, inuulit ko po, ito ay mga konspirasiya lamang. Walang katotohanan at mga haka-haka lamang sa internet. Kung ako po ang tatanungin, somehow, konektado ang mga bagay-bagay. Pero hindi ibig sabihin na konektado ito ay yun na ang katotohanan. Kasi kung totoo talaga ang konspirasiya na pinapaslang ni Beyonce ang mga sumisikat pa sa kanya, malamang sa malamang, matagal nang napaslang si Taylor Swift dahil alam naman nating sobrang namayagpag ang kasikatan nito sa buong mundo. Marahil ang pinakaugat lang talaga ng konspirasiyang ito ay yung pagpanaw nga ni Aaliyah. Tapos nadagdagan na naman ng isa pang konspirasiya, tapos nanganak na naman ng isa pang konspirasiya hanggang sa kumalat ng kumalat at kinonekta ng pilit ang mga bagay-bagay. Ako ay naniniwala na ang mga sikat na singer na ito sa Hollywood ay nagpapasalamat kay Beyonce every time na sila ay nakaka-receive ng awards or sila ay nagpe-perform dahil si Beyonce ay hindi naman talaga maitatangging magaling din na performer or singer. So in short, nagpapasalamat lang ang mga sikat na singer na ito dahil iniidolo rin nila si Beyonce at naging parte ng kanilang musika.